Noong 2008, nagkasakit po ako ng ovarian teratoma. Ito po ay yung cancer sa ovary. 13 years old pa lang po ako noon, kaya po natakot po ako nung una. Biglang lumaki po yung tiyan ko, umiyak ako, kala ko mamamatay po ako. Sa pamilya ko po, syempre po nagulat sila dahil po napakabibo at napaka-healthy bata ko po nung time na yun. Hindi po ako yung sakitin na bata. Napakabata ko pa po. Panganay ako. Gusto ko pang makatulong sa family ko. Kaya ang naging motivation ko po noon is magpagaling talaga. Ina-refer na po kami sa PCMC noon. So yun po na-confirm na cancer and na-operahan po ako and nag-chemo po. Sabi ng papa ko, dahil lumalaban ako, sino ba naman sila para sumuko? Kaya nilalaban din po nila ako. Noong 2014 po, college na po ako noon. Civil engineering student po ako. Second year na sa college. Bigla na lang po akong nagkalagnat. Tapos kinabukasan po, paggising ko, hindi ko na po magalaw buong katawan ko. Tapos yun po, naisugod na po ako nun sa Quezon po, sa hospital dun sa Quezon. Pero wala pong ginagawa yung doktor dun dahil parang sa isang linggo, isang beses lang pong bumibisita yung doktor. Dinala po ako dito sa Manila. In-observe po nila ako, mga lab test. Sabi ng mga doktor ko, iuwi nyo na siya sa Quezon, ibigay nyo na yung gusto niya. Dahil kung operahan namin yan, ilang araw lang, baka mawala na din yan. Narinig ko po yun, kala nila tulog ako pero gising po ako nun. Iyak po ako ng iyak. Parang, Lord, hanggang dito na lang ba? Kung bigyan mo man ako ng pagkakataon na lumakas ulit, hindi ko po yun sasayangin. 2014 po, yun po, nung umuwi na kami sa Quezon, araw-araw po, nagpapaaraw ako, naglalakad sa tabing dagat. Parang natural pong lumakas na po ako at nagagawa ko na po yung mga pang-araw-araw na gawain. Naramdaman ko po na may pag-asa pa po ako, may miracle na nangyari po. Sabi ko po noong 2015, nung enrollan na nakikita ko may mga nag-e-enroll na, sabi ko pabalik po ako sa college. Kasi alam ko po sa sarili ko, sa katawan ko, na kaya ko na po ulit mag-aral. Dahil hindi pa naman po ako magaling noon, may bukol pa rin po ako noon sa may liver po. So habang tumatagal po, lumalaki po siya. Na hindi ko po alam kung matatapos ko ba yung college. Pero sabi ko, sana Lord, makatapos pa rin ako ng pag-aaral ko, makapagtrabaho pa rin ako, at gusto ko munang makabawi dun sa mga tumulong sa akin, lalo na sa family ko. In-enjoy ko lang po yung buhay ko sa college. Hindi ko iniisip na may sakit po ako. Nag-ano pa nga po ako nun, nag-officer pa po ako sa campus namin. Pero willing po akong gawin yun. Dahil sabi ko nga po, Lord, kung ano man yung kakayahan na ibinibigay niya, ibibigay ko din at papakita ko na kaya ko dahil hindi ko nga po alam kung hanggang kailan yung buhay ko. Ang goal ko po is may maitulong ako sa community. Yung pagsiserve po ba, makita nila na hindi porke may sakit ka, hanggang doon na lang. Nakagraduate po ako nung May 2019. Nag-board exam din po ako nung mismong birthday ko po, September 29, 2019. And passer po. After graduation po, nag-O-taking na po kami. So, licensed professional teacher na po. And nag-apply po agad ako nun sa DepEd. Qualified po yung grades ko. Pero sabi po nung isang nag-interview sa akin, baka mahirapan daw po akong makapasok sa DepEd. Kasi nga po, may sakit daw po ako. And medyo lumalaki nga po yung tiyan ko nun. Baka bulihin pa daw ako ng mga bata. Nalungkot lang po ako na parang nagtapos ako ng 4 years. Nag-board exam ako kahit nahihirapan po ako. Pero dahil po may cancer pala ako, baka hindi pa daw po pala ako makapagtrabaho. Pero sabi ko po, sige, hanap ko ng paraan para maging cancer-free na ako. Para hindi na ma-discriminate, para matanggap na ako sa trabaho. Nag-pandemic po, yung mga kasama ko po nagka-COVID pero hindi po ako nagka-COVID. Kaya alam ko po na iniingatan talaga ako ng Lord and may purpose pa rin po ako. Kala ko parang wala na akong magagawa dahil hindi nga po ako natanggap sa trabaho. Nanood ako ng YouTube. Doon ko din na-develop and laman na may talent din pala ako sa paggawa ng bouquet, sa pagde-decor sa mga balloons, mga birthdays. Doon ko po nalaman yung
talent ko and na yung skills ko po. Na-develop pa po. Ito po yung mga balloons and party needs na binebenta ko. Yun po yung business ko ngayon para lang po makapag-raise ako ng fund. Kumikita na po ako ng pera. Inipon ko po talaga yun para sa pangbili ko po ng gamot. Ako na lang yung gagastos. Hindi na ako hihingi sa papa ko. Nakaipon po ako ng 100,000. Bumiyahe po ako noon. At bibili po sana ako ng medicine ko na yung tig to 30K nga po per box. Kaso po, nung bumabiyahe po kami, malapit na po kami sa port, nasunog po yung barkong sinasakyan ko. Jessa Malate, a 27-year-old survivor and cancer patient, said it was way beyond her thoughts that she would experience such tragedy. Paano ka nakaligtas pala? Nung nasusunog na po yung barko, wala na po akong choice kundi tumalon kahit po walang salbabida. Pinilit ko pong lumangoy dun sa may magkakagrupo po sila. Kahawak po sila sa styrofoam. Nakikapit po ako dun. Then, may nakasalubong po kaming roro. Nagsalo po sila ng mga life vest. Pagod na po ako nung time na yun. Sabi ko, Lord, totoo po ba to? Sa tagal ko pong lumalaban sa cancer, 14 years po, parang dito pa ba ako mamamatay? Sabi ko, parang hindi magandang ending. May ovarian cancer stage 4 si Jessa at kumalat na rin ang mga cancer cells sa kanyang atay. Kaya isa sa labis na pinanghihinayangan ni Jessa ay ang bitbit niyang bag na naglalaman ng pinag-ipunan niyang pera. Parang naisip ko po bigla, yun na po yung pag-asa ko para magpagamot po ako dahil gustong-gusto ko na pong gumaling sa cancer. Pagkatapos po nung pangyayari nung Mercraft tragedy po, kinabukasan po, pinuntahan ako ng iba't ibang estasyon po. In-interview po nila ako. Nung na-air na po yung interview po sa akin, may mga tumawag na po, may mga nag-send sa GCash ng kapatid ko po. Marami pong tumulong and may isa po doon na pinahanap po talaga niya ako at pinapuntahan niya ako sa amin sa Polillo, Quezon. Wala po silang sinabing pangalan. Then, dinala mo na po ako dito sa child house and nagpa-check up na po ako sa PGH. Noong February po, may doctor akong na-meet, yung consultant po nila. Sabi po niya, operahan na lang daw po ako. Kasi wala na pong ibang way na para mga pagpagaan nung nararamdaman ko, babawasan lang nila. Dahil nga po, hindi nila kayang tanggalin lahat dahil nakadikit po sa organ yung iba. Na kung tatanggalin naman po nila, mamamatay din naman po ako. So, kaya po sabi nila, babawasan lang nila yung bukol. Dati po ganun po kalaki yung tiyan ko. Pero yun nga po, naoperahan na ako nung February po. And may natira pa pong bukol dito po sa may liver and stomach ko kasi nakadikit nga po. Yun po yung naiwan nila. At least buhay po ako at nabawasan yung dinadala kong bigat araw-araw. Naiyak po kami kasi parang sino ba naman ako para ipahanap nung napakalaking tao na yun. Pero siya, hanggang ngayon, 1 taon na siyang tumutulong sa pagpapagamot ko. And masaya siya na nakita daw niya akong malakas na. And nung mahina ako, after nung operation, binisita po talaga niya ako dito sa child house. Si Mr. Hans. Lagi pong makulay yung buhay ko kasi po marami akong na-inspire at mas lumawak pa po yung audience, yung nakakarinig ng kwento ko.